In fact, naging mas professional yung pandaraya. Kaya mas mahirap pa hanapin. Congratulations po muna, una sa lahat. Dahil kahit hindi po kayo pinalad nung nagdaang eleksyon, pero kayo naman kinuha bilang Peace and Security Advisor po dyan po sa Cebu Province. Kumusta naman po, Secretary, yung pagtanggap po bilang Peace and Security Advisor po muna? Well, consultant lang naman tayo doon. Ano? We will see how we can help. Ako naman, in-offer ko lang yung help kay yung newly elected governor kasi if you observe, phenomenal yung pagkakapanalo niya sa Cebu. Yes, sir. So, kung kailangan niya ng tulong, I think everyone should offer help her. Well, anyways, pag-usapan natin itong nagdaang eleksyon po muna. Ano bang assessment po ninyo doon po sa resulta nitong botohan po natin? Well, alam mo, expected naman tayo na may dayaan di ba? Expected natin yan. Kaya ang importante siguro, maganda naman na nangyayari kasi marami namang tumitingin ngayon sa nangyayari talaga sa election, ini-examine yung mga pangyayari. Very important yan. Sana, mag-lead yan ang pagbabago ng ating electoral system sa susunod na eleksyon. No? Kasi ito, nakita na natin yung daya ng 2022, akala natin mag-i-improve ngayong 2025. Hindi rin In fact, naging mas professional yung pandaraya. Kaya mas mahirap pa hanapin. Saan banda, Secretary, sa tingin mo, ang medyo nakikita mo ninyong talagang doon pumapasok yung loophole kung saan po yung dayaan ay nakikita po natin na doon sigurado magmamanifest, magre-realize? Well, ang tingin ko, hinati yung daya Iba yung sa local, iba yung sa national. Kasi iba yung objective ng mga nasa poder sa national level. No? May dayaan dyan. Tingin ko nasa makina pa rin. Sa makina. May mga panawagan, Secretary, na kung maaari, dapat gawin ng hybrid yung magiging eleksyon natin, lalo na this coming 2028, Secretary. Baga sa presinto pa lamang, ay dapat mano-mano na doon. Total, nandoon naman yung mga watchers. Di ba? Ganun naman din ginagawa. Ganun man talaga ang role nila. Titingnan nila kung lahat ba ng ibinoto ng mga kababayan natin, yung mga botante, ay talagang nabibilang ng maayos. At after that, ay itatransmit na yung resulta bawat presinto dito sa server ng COMELEC sa pamamagitan ng makina. Tama yan. Tama yan. Alam mo, pinaplano pa lang yung automation ng ating pagboto. Pinag-usapan rin tungkol sa tinatawag nating hybrid, yung binibilang sa presinto at ang automate lang natin yung pagta-transfer afterwards. May mga ibang bansa pa nga na kayang gumawa ng very sophisticated automation, yung kunyari Germany. Binalik nila sa manual counting kasi sabi nila nakaka-violate ng kanilang constitution. Yung automation as proposed earlier, decades ago. Kaya tayo, siguro, matagal ang pinag-uusapan, ayusin na natin sa 2028. Opo, na umugong po itong mga balitang ito na may malawakang dayaan. Unang-una, ang unang nananawagan po nito ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumatakbong senador po nung nagdaang halalan. At doon po sa mga, kung ilan lamang sa mga example natin, yung resulta ng kanyang boto sa mahigit 20 lugar na nakita, nasa 42 lamang siya. Nakatenga lamang doon. At nakapagtataka po niya na Secretary, 22 consistent, nasa 42 ka. Yan ang pattern. Kasi hindi lang naman siya ang nakaranas yan. Ako, on my small, sa aking maliit na karanasan, yes, sir. Ganun din, nationwide, isa ang pattern. Opo. Pero nung kayo hubay bumoto, nagkaroon kayo ng experience ng aberya? Dahil nga, ilan nga sa mga senatorial candidates nga natin, mismo sila ay nakaranas din ng aberya doon sa mga makinang ginamit. Ang ilan nga, yung kanilang ibinoto mismo, pagpasok nila sa makina, paglabas ng resibo, ay hindi po nandoon yung kanilang mga kandidatong ibinoto. Hindi akma doon sa kanilang ibinoto. Ako very smooth. Alam naman kasi kung sino man naman dadaya sa akin, alam ko saan ako boboto
Alam mong sophisticated ang pandaraya ngayon kasi binabalansin nila for the simple reason na ayaw nga nilang mapatunayan na nandadaya. Ang nandadaya sa atin, mga technical experts eh. Yun na ngayon eh. Bago na ngayon ang mga tool ng pandaraya, hindi na lang bilihan ng boto ngayon. Yung mga experts sa makina, sa automation natin, sila ang ginagamit para mandaya. Opo. Kaya nga, yung panawagan ng marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi nga pinalad dito sa nagdaang eleksyon, ganun din po, same sa inyo. Sumusuporta po sila na dapat magsagawa ng manual recount. Kayo ho ba? Ano bang masasabi po ninyo doon? Wala rin tayo makikita eh. Alam mo, tsaka yan, napakagastos na gawain yan. Ewan ko si Pastor kung tataya siya dyan. No? Pero sa mga katulad namin, wala naman kaming resources para puntuhan yan. Kasi hihiligin na COMELEC yan, gagastusan mo yung protesta mo. Kaya mahirap yan. Opo, pero doon malalaman, pwede ba yung mga private sector tumulong kung magkaroon man ng, kung isa sa katuparan man, tumugon ng COMELEC na mag-conduct ng manual recount. Alam natin na medyo may kamahalan at magastos nga yan, pero po pwede siguro na kung meron mang grupo tulad ni Pastor, meron siyang grupong hawak, po pwede bang tumulong doon sa pagmamanual recount? Possible ba yon? May kwan yan, pinagtatalunan na yan actually. Sino ba ang mamimili kung saan gagawin yung manual recount? Ang COMELEC pumapayag, provided sila yung mamimili kung anong mga presinto i-recount. No? Pinagtatalunan pa yan. Maganda sana kung may magre-recount, maganda makikita natin ang daya. Pangalawa, dapat ang mamimili, yun ang puprotesta. Yan. Si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo, sir. Secretary, magandang umaga. Dito naman tayo sa kasalukuyang setup ng ating gobyerno. Kasi nagpa-courtesy resignation ang Pangulo. No? Bilang ikaw ay isang dating parte ng gabinete, ano nakikita mo dito sa sabay-sabay na hiniling na mag-resign kayo? Tapos, yung iba hindi naman tatanggapin, yung iba ililipat lang din naman. Kumbaga, anong nakikita mo sa ganyang klase po ng setup or sistema po? Well, actually, magandang approach yan kung talagang gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo nga, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga naririnig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatanggalin hindi na tinatanggal. No? Very particular ako yung economic team. No? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ng kanilang economic team. Yun hindi isa doon, walang tinanggal. Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya.